mga pre, bigyan po natin ito ng reaksyon kasi itong si Jack Aragota, no? Ay talaga yung recruit po ng ano ng Banateros, no? Ay talagang nagyabang. Oh, grabe. Ito yung ano eh. Palaging nagmumura kay PBBM. At syempre si Trillanes minura nga ng putong lupang ito eh. Meron po kasi siyang ano, post, okay? Kayabangan na post. Okay, atin po itong bibigyan ngayon ng reaksyon. Kung alam niyo naman kung sino yung taong ito na ating bibigyan ng reaksyon ngayon. Okay, yung ano ba? Ngungo. Oh. Yung alam niyo na, yung ngungo. Kilala niyo yun? Ha? Kilala niyo hindi? O baka hindi niyo kilala. Naku, Kilala ko yun. Oh, kilalanin niyo. Naku po. Oo, so, ito po, no? Pakita ko na lang yung picture niya. Ayan ba? Ngungo ba? Kayo talaga. Alam niyo na. Mapanlait po, pero yung kanyang pagmumuka, kalait-lait. Pero anyway, ito yung, ang tao ito, meron siyang Facebook page and meron ding YouTube. Sikat nga daw ito eh. Diba? Sikat nga daw ito eh. Napakasikat daw ng taong ito. Believe nga naman ako. Diba? Sikat. Papakita ko po sa inyo mga pre. Pero syempre, bago po yan, ayan, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. O, diba? Okay, may TikTok, Facebook po tayo. Sana po yung supportahan mo, pre. So, ito na. Wala nang paligoy-ligoy pa. Okay? Basahin po natin yung kanyang mga sinabi dito. Okay? Nasaan na ba yun? Nasaan na ba yung kanyang mga sinabi? Ito. Ay, nawala. Saglit lang. Okay, ito po. Basahin po natin ito mga pre. Ang sabi niya dito, parami yung mga full-time troll vloggers. Vloggers? Bakit kulang ng S? Diba? Yan palang, bobo ka na. Tatanga-tanga ka na. Diba? Oh, parami yung mga full-time vloggers. Ako na lang magdadagdag. Ngungo ka kasi. Oh. Parami yung mga full-time vloggers ni BBM na nang babash sa akin. Okay? Ilang beses ko ngang sasabihin sa inyo na hindi. Ayaw ko. Oh. Ka-level ayaw ko na. Hindi niyo ko ka-level. Kaya di kayo makakakuha ng atensyon sa akin. Pasintabi po sa mga taong may kapansanan. Okay, hindi po kayo yung tutukuyin ko dito, kundi iisang tao lang po. Okay? Hindi talaga kita ka-level. Jack Aragota, alam mo bakit? Ikaw yung bobo na may hiwa sa nguso. At mapanlait ka pa. Dapat kung ikaw meron kang kapansanan, maging humble ka. Diba? Be humble. Para bigyan ka rin ng respeto ng tao. Eh nagmumura-mura ka, yabang-yabang mo pa. Kala mo na, pugi mo. Eh mukhang labasan ng tayo yung bunganga mo. Kasi tabi po sa mga kumakain dyan Totoo naman, hindi natin ka-level. Oh, may hiwa po ba yung gusto natin? Wala naman. Meron din tayong kaibigan na ganun, pero hindi naman ganito yung ugali. Diba? Pero ito, nasa kanya na po lahat. Okay? Nung nagbagsak ng kasamaan yung langit, sa kanya po lahat tumama. Yun naman yung totoo. Diba? Nung nagbagsak ng sama ng loob yung langit, sinalo po lahat ni Jack. Sabi pa dito, una, hindi kayo kilala o sikat. Okay, ito na. Lugi ako. Kilala ako eh. Pangalawa, hindi kayo nakapagtapos ng pag-aaral. Pangatlo, pag pinatulan ko kayo, wala ako mapapala. Pang-apat, alam ko gusto nyo ng engagement sa akin. Ang Facebook lang pala to. Alam naman natin sa Facebook na kikita ka lang dyan kung magpupromote ka ng sugal.
Okay, aminin ko na. Aminin ko na, hindi ako sikat. Sige na, aminin ko na, Jack Araguta, hindi ako sikat. Kasi bakit? Okay? Ikaw lang naman ay merong 33,000 subscribers sa YouTube. Kaya sikat na sikat ka. Bilib ako sa'yo. Palakpakan natin sa itlog ang taong ito. Napakasikat po niya. Hindi ko po kaya yung kanyang kasikatan kasi ako, sa second channel ko, meron lang naman po akong 247,000 subscriber. At sa aking main channel, meron lang naman akong 149,000 subscribers, di ba? Kaya, hindi ko kaya itong si Jack Araguta, napakasikat, 33,000 lang yung subscribers. Bilib ako sa'yo. Nilamon mo lahat yung kayabangan mo. Sikat, masikat pa yung tae ko sa'yo eh. Pasintabi po sa mga kumakain dyan siya daw po yung nakapag-aral. Nakapagtapos ng pag-aaral. Pero teka lang, ganyan ba magsalita yung nakapagtapos ng pag-aaral? Pati presidente ng Pilipinas, mumurahin mo? Tapos ang bastos mo pa? Hindi na nga maintindihan yung mga sinasabi mo, di ba? Manlalait ka pa. Para ka na, pag nagsasalita ka, para kang ngumunguya ng tae. Hindi pa namin maintindihan, ang baho pa ng bunganga mo, di ba? Tapos ganyan ka pa. Talagang ang pangit ng ugali mo. Pangit na yung ugali mo. Di ba? Pangit na nga yung pagkatao mo. Kaluluwa mo, buong lahi mo. Siguro pamilya nito may mga hiwa. Ano sa tingin niyo mga pre? Nagtatanong lang ako, grabe naman kayo. Sikat eh! Sikat! Dapat nga ako hindi papatol sa'yo. Kasi totoo naman, hindi ka namin ka-level kasi kami, mga tao kami. Yung muso mo, tagasang planeta ka ba? Nagtatanong ako Totoo naman, may hiwa ka sa dito. Fake news ba ako? Ganyan po ang ugali ng mga DDS. Mapanlait pero sila mismo kalait-lait. Bakit? Sila po ay totoo mga garbage creators. Hindi po content creator. Diyos may marimar naman. Natingnan nyo nga ito Mata na lang yung pinakita kasi pag pinakita pa yung uso, madidismaya po yung mga tao. May hiwa po kasi. So alam na natin kung sino yung sikat. Ito pa. Tuloy natin to. Sus Mariusip naman. Asan na ba yun? Tuloy natin. Panghuli. Magpakilala muna kayo. At pag kilala na kayo, baka doon patulan ko na kayo, okay? So ngayon, dead ma muna. Hanap kayo ng ibang aawayan. So ito na. Kailangan daw muna magpakilala tayo. Okay? Para pag kilala daw tayo, doon pa siya papatol. Sikat nga talaga. Diba? Ayan magpakilala muna kayo at pag kilala na kayo, baka doon patulan ko na kayo, okay? Sa ngayon, dead ma muna. Paano ka nga naman papatol sa amin, na kami may mga utak kami. Okay? May mga utak kami, may mga subscribers kami, may followers kami. Kumpleto, di ba? So, paano ka papatol sa amin kung ang nilalaman lang ng bunganga mo, mura lang. Ako kaya ko rin yan. Gawain ko na yan. Dati pa. Pero dapat, lamanan mo. Dapat may laman yung utak mo. Sus Mariusip. Wala Walang laman yung utak. Akalain mo ba mga pre? Pati si Trillanes po ay minura po ng pangit na to. Minura. Hindot da. Mga bobo. Minura. Tinagtad po ng mura si Trillanes. Diba? Alam nyo, masasabi ko lang, kahit pamura-murahin mo si Trillanes na bobo ka, wala nang pakialam si Trillanes dyan. Importante, na ipakulong niya si Digong. At sinampahan pa ngayon si Digong ng kaso. Sino pa? Si Bongo. Yari! Nabunok na nga yung tao sa kulungan. Hinabol pa ng kaso. Ay, naku po. Diba? Kaya, hindi ka papatol, sabihin mo na lang, Jack Araguta. Hindi ka papatol sa mga BBM vloggers kasi hindi mo abot yung utak namin. Kami kasi may mga laman yung aming mga sinasabi kahit
minumura ka namin. Ako lang pala nagmumura dito. Sorry. Kasi kung makikipagsabayan ka sa utak namin, laglag ka. Wala kang magagawa. Diba? Tangina mo. Tangina mo. Ay, nako. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman yung mukha. Diba? Ginagawa na lang yung king ko yung sarili niya. Nakakahiya, ginawa niyang king ko yung sarili niya. Sos, Mariusip naman. Ay! So anyway, move na po tayo dito sa next topic natin mga pre. At pag-usapan po muna natin itong pakikipag-usap ni PBBM kay Xi Jinping. Diba? Talaga namang si PBBM po ay ginagalang niya, no? Yung si Xi Jinping. Kahit pa ang Pilipinas at China, meron pong hindi pagkakaunawaan, pero syempre, diba? Professional po ang ating Pangulo eh. At dyan po, maraming naiinggit kay PBBM sa ginawa niya dyan. Diba? Yung pagrespeto niya kay Xi Jinping. Mga DDS galit na galit po ngayon kay PBBM. Kulang na lang nilang sabihin, tangina yan na nga lang yung alas ni Digong, nilapitan mo pa. Diba? Yan na nga lang yung alas, nilapitan mo pa. So anyway, pag-usapan po natin yan ngayon. Mula mismo sa Gyeongju, tama po ba yung lugar? Gyeongju, di kasi ako inchik eh. Republic of Korea, November 1, Korea pala yung Gyeongju, sorry. November 1, 2025, may mainit na balitang diplomatic tayo ngayon. Kinumpirma ni PBBM, okay, sa kanyang official Facebook page na nakipag-usap siya kay Chinese President Xi Jinping. Okay? Habang nagkakamayan sila, kinakausap po ni PBBM si Xi Jinping. Ayon mismo sa post ni Pangulong Bongbong Marcos, okay, I congratulated President Xi Jinping as China assumes the APEC chairmanship in 2026 and reform the Philippines. Commitment to partnership and meaningful cooperation in our region. Ayan, ibig sabihin nito, mga kababayan, ayan handa ang Pilipinas makipagtulungan at makiisa sa mga bansang kasama sa APEC para mas matatag, mapayapa at maunlad na rehiyon. Habang ang iba, puro ingay at away, si PBBM kalmado lang pero gumagalaw sa tamang paraan. May respeto, may diplomatsya, at may direksyon. Habang yung mga DDS, yung amo nila, yung direksyon papuntang dahig. Ayan hindi lang basta pag-uusap to. Simbolo ito ng matatag na ugnayan ng Pilipinas at China at ng pagpapakita ng liderato ni PBBM sa international stage. Makikita mo talaga, mga kababayan, respetado si PBBM sa mga world leaders. At patuloy niyang ipinapakita na ang Pilipinas ay handang makipagkaibigan pero marunong ding tumindig. Ayan marunong ding tumindig. Ayan kaya ito ibang klase talaga yung pag sinabing tatak Marcos. Diba? Tahimik pero may aksyon. Simple lang pero mabigat, syempre, diba? Ito yung bagong mukha ng diplomasya ng Pilipinas. So, wala na mga DDS. Si PBBM diba ito yung Xi Jinping, amo ng ni Digong, wala na. Binasag na ni PBBM yung yung ugnayan ng dalawa. Wala nga namang bigyan pa ng atensyon ni Xi Jinping siyang mga Duterte, wala namang mga bilang yan. Siyempre, nandyan yung Pangulo, siya yung kakausapin, di ba? Normal lang naman yun. So,
anyway, yun lang naman yung aking reaction dito sa video ito. Maraming salamat po sa inyong suporta sa ating YouTube channel. Pero syempre, bago po tayo magtapos ngayon, ayan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. May TikTok at Facebook po tayo. Ayan ha. Oo, sana po inyong suportahan yan. At ako'y magpapaalam muna. Paalam po muna. Pansamantala. Kita-kits po sa susunod na video.